Katong ring kaso anang giatubang karon sa Federal Tribal Group of the Philippines kanila mga miyembro, labi na kini mga leader. Nya, ato mga miyembro nga ilang gi-recruit nanguli naman silang tagsatag sa mga lugar. Now, agay nang utana sir, kung gipasakahalag patong-patong nga kaso nga nang wala pa daw gidakop. Nantat natin ang kaso, yung grupo, and I think we filed around 7 cases. 7 cases, among others, may nag-file tayo ng usurpation of authority, trafficking in persons, at iba't iba pang kaso. Doon sa ating pag-file ng kaso, may prosesong sinusunod dyan. So, nag-file tayo ng complaint, and the prosecutors will be evaluating it, at hahayaan ding sumagot yung mga accused. And then if finally the prosecution or the court resolves na may sala, may grounds for issuance of warrants of arrest, and then a warrant of arrest will be issued against the members ng bogus na tribo. Only then can we implement yung warrant of arrest. Insofar as the situation is concerned, ngayon hindi na namin wala na kami nakikitang medyo immediate danger doon sa lugar. The location is cordon, at marami nang nag-surrender doon sa grupo nila. Na ay elemento ng qualified human trafficking, at the same time large scale illegal recruitment. In large scale illegal recruitment kasi, pag may 3 or more persons ka na nirecruit kasi pinasaligan mo ng trabaho, tapos at the end of the day dili man bayato ang trabaho na tagpuan mo, that is large scale illegal recruitment. Dili na ba na siya available? At the same time kaning qualified human trafficking, considering na may minor sila na na-recruit, so that is qualified human trafficking. The same, grabe kataas ng penalty niya, at the same time dili na siya available. This is to assure everyone that the Surigao City has a law and order. Dili inuwat ka itong tagingon nila na naatay disorder diri sa Surigao City. So, as a matter of fact, last Monday, we had already referred the multiple complaints before the prosecutor's office. Actually, we filed the alarming scandal, malicious mischief, usurpation of authority, violation of Comelec Resolution number 11067. Mayroon pa tayong grave threats, grave coercion, at the same time serious illegal detention. Katong ring kaso anang giatubang karon sa Federal Tribal Group of the Philippines kanila mga miyembro, labi na kini mga leader. Nya, ato mga miyembro nga ilang gi-recruit nanguli naman silang tagsatag sa mga lugar. Now, agay nang utana sir, kung gipasakahalag patong-patong nga kaso nga nang wala pa daw gidakop. Para masabtan ng mga katauhan, Sir Chris, especially kaning mga netizen nato, pag napasakahan mo ng criminal complaints ang isa katao, especially dyan sa prosecutor's office, so pag na-found out nila na may probable cause kadtong mga pinail nato na criminal complaints, so automatic yan siya i-file na doon sa korte, Sir Chris. Pag adto na yan doon sa korte, tapos na found out ng judge na may probable cause, tapos ang mga suspect is at large, so magpagawas na siya ng warrant of arrest, kasi ang korte dili maka-acquire ng jurisdiction over the person of the accused kung dili na siya madakop. So may mga period of this kasi na tagsunod base doon sa revised rules on criminal procedure nato, na dili lagi nato pwede shortcuton ba. So mao gani ang taghangyo nato ang sabi ko, kung pwede, kung gusto nila, pwede sila magpunta doon sa prosecutor's office, i-check nila kung ano ang mga criminal complaints na ipinail nato. At doon ang mga complaints na ang mga legal documents na pinorward nato. So, sa kahamo kasi ng pagkwansab ng prosecutor, so basically, so magsubay na siya ng pila ka days, then i-file nila na doon sa korte. So pag may warrant of arrest na, automatic man yan, ibutang na doon sa i-upload na doon sa tagtawag namo na e-warrant database. So ma-access na yan ng maskikinsa na unit ng PNP, even ng NBI, CIDG, or kung kinsa pa man na law enforcement agency na tag-authorize ng korte na magdakop. So pag naanang warrant of arrest, maski naana dyan sa compound, pwede nato na dyan sudlon because we are equipped ng warrants of arrest.